May mga pinadala ng pintor si Jay, yung ating contractor. Kaya nag-i-start na sila. Hi guys! Welcome back to my channel. My name is Kim at bumili ako ng bus para gawing bahay. Kung hindi nyo pa napapanood ang previous episode, ay click nyo lang ang link sa itaas. For a quick recap, ay nakita nga natin from the previous video na dinemonstrate natin kung paano mangyayari sa ating water system sa loob ng bus or kung paano tayo magkakaroon ng tubig. Dinemonstrate ko to sa inyo using yung ating Seaflow diaphragm pump na binili natin sa Amazon. Although hindi natin fully na-demonstrate yung mga features niya, at least meron tayong idea on paano natin siya gagamitin sa ating sink and sa ating shower. Tapos nakita din natin yung pag-install ng ating sink and ng ating gas burner. Basically yung ating kitchen. With that installation, meron tayong idea at least kung ano yung magiging itsura overall ng bus dahil sa ating motif nga na Muji style design. For this episode ay samahan nyo ulit kami na sumilit sa ating bus. Tingnan natin kung ano yung progress after 4 weeks of construction or 1 month ng construction. Kung ready na kayo, let's go! Ito na nga at ginagawa na nila ang ating dining at yung sala. Yung ating sala / sofa bed natin. Ongoing siya pero nakikita nyo naman nagkakaporma na siya, di ba? JR, panalo pa din ang may-ari, di ba? Dito pa din nakalagay kahit ayaw mo, dito siya. Malaki kasing space eh, dito eh, no? Kaya lang yung gulong kasi yung delikado dyan eh, mahirap magkaroon ng pero at least nagawa naman ang paraan. Tapos yan, ongoing siya. Ideally, magko-combine kapag naka-ready na sila. Tapos yun covered na to lahat mostly. Actually, lahat talaga. Covered na yung ng Hardiflex. So ngayon, yung pintor natin. Ano ba kayong baka may mag-hi kayo? Yung bago natin yung pintor oh. Shout out ka. Shout out. Paano mo kaya? Bibit. Bibit. Saka si Perdi, pintor natin. Pintor, tapos kayo. Pintor. Pintor din pala. So, ano pala sila, package deal. Kuya Bibit. Hi. Anak. Hi. Ay, dyan, nagbili ka kami sa pamilya ko. So, check natin kung pwedeng may ilagay tayo dito sa loob. Kasi tinakita ko, talaga yung ilalim malaking space. Hindi ko na sure kung may bisagra to. Kasi yung most naman meron Ito si John Ray, tinidrill at tinatanggal niya yung mga rivet. Hinahanap na meron pa palang naka-tornilyo doon. Ito, tanggal na natin. Oh, may space dito. Tingin ko dyan lagayan niya ng bagahe. At least nabuksan na natin. Pag-isipan na lang natin in the future kung ano mga pwede nating ilagay. Linis muna tayo kasi madami-daming dahon ang nagbagsakan dahil sa bagyo. Ito yung mga ginawa natin dito. Pwede kayo bumuha ng lamesa, upuan. Pwede nyo gawing lamesa pag gusto nyo magtrabaho magkasama. Ngayon, pag LQ kayo, di sa labas si Kim. Kaya nga Tapos, pagkatapos nyo, Patrick, tapos na kayo magtrabaho, syempre, kailangan nyo na magpahinga. Kunin nyo na yung home. Lagay nyo na. Oh, good night. Good night. Pagkagising, Pa space kalma! Wait ka lang! Pwede pa mag-cabinet. Kalma! Di okay na tayo, di ba? Okay na tayo. Pagkagising nyo sa umaga, syempre sasabihin ni Kim, may meeting ako kailangan ko mag-work. May meeting ako. Sige. Saan lalagay yung foam? Yung phone dun. Pwede mo gawing upuan siya. Bali dapat nga, tikalahati yung phone. Hilahin mo sa phone, lagay mo dyan. Nagagawa si Kim.
LQ kayo, ayaw nyo magtabi. Oh, dito ka. Gusto mo itong pinto. Oh, then, pagdating sa gabi, madilim, gusto nyo ng medyo sweet, buksan nyo lahat ng ilaw. Pero yung ilaw niya hindi basta-basta kasi nga. Siyempre, doon tayo sa may payabang tayo, iyabangan na natin, ibigay na natin parang hotel. Kasi sabi ni Mr. Kim Wan, gawin parang bahay. O, tapos, siyempre, kasi nga bus to, kailangan may accent pa rin siya ng bus. Aircon nyo, from bus pa rin. Tapos, siyempre, pagka bisita nyo si Ron, tain-tain na ako. Inunom ko gabi. Siyempre, hindi pa natin kakabit yung bowl. Oo. Habang si Rona, Chas, si Kim gusto maligo, hindi mo na. Ito din hindi na hard deflex ah. Ito yung mga dating... Para iwas bulok. Ngayon, ito, pansamantagalan naman to. Ay, patayin niya ng lababo dyan. Hindi ko pa nakita. Wala, stainless lang. Taas ka dun. Tapos ang niya, drain itong gilid. Ayan na yan. Ito na, itong gilid. Okay na tayo dito. Oh. Siyempre, kung sakaling bisita nyo kami, Jean, punto ko naman pulutan. Yun, luto daw pulutan. Jean, luto naman pulutan. Ano meron dyan? Hotdog. Prito kang hotdog. Ngayon, LQ nga kayo, pinalayas ka ni Regine sa loob, gawin natin, gusto ko magtatrabaho. Kaya, ito pala, lagayin ng mga condiments nyo, bahala kayo kung ano na. Tapos, yun nga, LQ kayo ni Regine, wala mong trabaho. Siyempre, para siyang transformer. Siyempre, pasok kayo mag-asawa doon. Siyempre, si Ron, alam mo naman, yun. Pero yan, hindi pa tapos kasi pull out. Yung di-pull out pa siya. Pwede din dito kumain. Ay, hindi pwede dyan kasi may ref dyan. Pin lights, lahat. Tapos to, isang malaking pin light ang, sa pin light tayo, para sa konsumo ng kuryente, mababa. Siguro 6 watts, pwede na yan. Anong comment? Suggestion? Ito. Pansamantagal muna yan. Pero pwede dito. May sinabi na ako kay Kim Wan. Sabi na mo na. May sinabi, may nabibili daw sa Lazada, parang ganun. Send ko sa inyo yung link. Kasi pag nainis ako kay Kip, talagang ano. Hindi, pwede yan pagka tayo si Ron sa loob. Tama, tumakin dyan ka sa loob. Tapos, eto, bahala na kayo kung ano gusto nyo dito. Para yung mantika o ano. Hindi pa naman tayo tapos dito. Babarnisan pa to. Katulad yung sinabi ko kay Kim, baka mayroon tayong basher dito. Pasensya na kayo. Meron kami sikreto dyan. So recap lang, ito yung foldable bed natin. Foldable siya kasi kailangan may access tayo dun para pag kailangan i-service yung bus, ma-access pa rin natin yung mga nasa ilalim. Diba, tapos palotsy na to, yung mga frame niya. Tapos lalagyan na lang natin yan dito ng kutsyon. Tapos yan ang aming magiging tulugan dyan dito. Tapos ito yung ating container ng tubig, i-connect yan dito sa PPR. Ito na yung itsura ng ating toilet room. Hindi pa naka-install yung actual toilet. Ito ang ating shower. Nireuse natin yung mga dating metal sheet dito sa loob. Yan. Tapos yung ano natin, ito pina-customize, pina-fabricate. Stainless para siyang lababo. Yan. Ito yung ating modular na table. So pwede dito umupo. Tapos ito ang ating kitchen. Ang highlight ng ating bus. Tapos ito ang ating sala. Yan, ito. Tsaka to.
Hindi pa dinidisclose sa akin ng aking contractor kung paano siya magiging higaan. May nakita na ako mga wini-welding nila na parang foldable steel bars. Siguro similar dito. Pero syempre, iba yung mechanism. Yan ang update ng ating bus after 4 weeks ng construction. Hi guys! So that's it for our episode 14 ng ating bus serye. Nakita natin yung mga major parts ng ating bus na halos tapos na siya. Ang kulang na lang talaga is yung finishing. From our bedroom, shower room, toilet, kitchen, yung ating dining table, and yung ating living room or yung ating sofa. Hindi pa tapos yung convertible or modular part niya kasi dapat nga is nagko-convert yun from sofa tapos nagiging bed siya kapag gusto na siyang tulugan. Tapos yun nga, nagpadala na si Jay, yung ating contractor, ng 2 pintor at inupisa na nila yung finishing part. Nag-i-start na sila magmasilya and maglagay ng skim coat sa ating ceiling and sa mga walls. Tapos pinapapilin na rin kami ng pintura, which is ang color preference na talaga namin is white ceilings and white walls. Tapos yung ating mga kahoy is natural color lang or oak yung kanyang varnish. For the shoutout kay Denise Osillo and sa kanyang wife na si Joyce Agas na nanonood from San Isidro, Lupao, Nueva Ecija. Hello sa inyo and welcome sa channel. Shoutout din kay Marvin Motovlog na nanonood dyan sa Mandaue, Cebu. Avid viewer natin yan na nag-tune in since day 1 ng ating bus serye. Hello sa iyo and welcome sa ating channel. And last but not the least, ay shout out kay Chris Channel na nanonood naman from Kuwait. Hello sa iyo and hello sa mga kababayan natin dyan sa Kuwait. Sana ay na-enjoy nyo ang ating bus serye. Yun lang guys for the shout out and for today's video. Again, don't forget to like, subscribe, and share. And see you on the next one. Bye!